Good morning, guys. We have a very foggy morning today. Be seen anymore. It's like almost zero visibility. It's so foggy, guys, but this is not so foggy yet compared to the autumn, right? This is still bright. When it's dark and it's so foggy, it's like totally zero visibility. Hi guys, good morning. We have a very foggy morning here in Finland right now, especially dito sa countryside. Sobrang kapal ng fog. And as you can see, si Pimo is nasa likod, si Piki is andun din, nasa floor. Andun yung dalawang aso sa likod, guys, kasi iiwan namin sila dito sa Kastari. Pupunta kami ng Helsinki and I know it will take some time kasi po dadaan kami kay Julie, dadaan ako kay Bernard, saka baka dumaan din kami dun kina Vanji kasi mag-celebrate si Vanji ng kanyang birthday. So, iiwan namin yung dalawang aso kasi hindi pwede na maiwan yung dalawang aso sa bahay more than 12 hours. And kailangan nilang bumisita sa labas para umihi. Pero si Piki naman, yung dachshund namin is, yung isa yun? Ayun, nakatingin sa bintana. Pwede siya sa labas. Kaso si Pimo, hindi siya pwede nasa labas kasi takot nga si Nico na maano nga ito ng ahas. Kasi nga, yung ahas, guys, delikado talaga siya para sa mga dogs. Kasi iba yung kanilang, ano ba tawag doon? Defense mechanism ng kanilang katawan compare sa tao. So, kapag yung ahas is kinagat yung aso, meron silang poison na dala and it can lead to death kasi ang inaatake yata doon is yung kidneys nila, kaya napakadelikado. Sa tao din naman it can cause death, pero dapat meron kang severe allergic reaction galing dun sa ahas na yon. So kaya ganun siya, ganun ka-protective si Nico sa mga aso, lalo na to si Pimo kasi si Pimo si Pimo kasi is one of the best hunting dog dito sa Hämeenkoski as of the moment, and iba talaga yung skill niya, kaya si Nico sobrang protective talaga sa kanya. Kaya ayaw namin na ilabas siya ng bahay na andun siya natutulog siya or ano, tapos baka kagatin siya ng ahas. Si Piki naman kasi is matanda na, tapos si Piki hindi siya kagaya ni Pimo na lahat ng bagay is inaamoy-amoy. Si Piki ang ginagawa niya is nagdidig siya ng lupa, so malikot siya and okay lang sa kanya na nasa labas siya. Tapos ayaw niyang matulog sa shadow area. Si Pimo kasi gusto niya matulog sa shadow area, kaya baka doon cooler ang area, mayroong ahas, ganun. Kaya natatakot talaga si Nico. So andito kami ngayon kasi iwan namin tong dalawang aso dito sa Kastari. Babalikan namin sila mamayang gabi pagbalik namin dito sa countryside kasi merong kaming appointment doon sa city. Specifically si Anika, meron siyang lab tests doon sa Children's Hospital, kaya kailangan namin pumunta doon. Today is Friday and pin-absent ko siya sa school. Okay lang naman yun kasi basta mga doctor's appointment, okay lang talaga na mag-absent, and in-inform naman namin yung school niya. Tingnan nyo guys, sobrang kapal talaga ng fog dito. Actually nag-lie low na siya, hindi na ganun kakapal. Dala-dala ni Nico yung water para sa mga aso, para in case kapag mauhaw sila, meron silang tubig. Pimo! Pimo, Pimo! Piki! Piki, Piki!
ako sa Rihimaki guys, and kakabukas pa lang ng mga stores dito. Dumaan lang ako kasi para umihi tsaka bumili ng drinks ni Anika kasi kailangan niyang uminom ng liquid, clear juice or water 1 hour before sa kanyang examination. So, wala kaming baon. Bibili na lang ako dito sa Rihimaki. So, bibili ako nito. 2 na lang ang bibilihin ko para mamaya din after ng kanyang exam. Kasi, rabinota si Anika ngayon or naka-fasting siya. Kasi hindi pwede na meron siyang maraming liquids na mainom before sa kanyang exam. Dito sa toilet ng Rihimaki ABC guys, sobrang ganda dito kasi meron silang mga pa-flowers kahit sa toilet ba. Yan o. Yan o, may mga pa-flowers sila. Ang gaganda. Pati pa yung banyo, merong flowers. Di na masyadong mainit dito sa Finland guys. Kapag daytime, warm pa rin siya. Pero hindi na siya ganun ka-warm. And kapag gabi is malamig na siya. Kaya sobrang kapal ng fog kapag dating ng umaga. Kasi yung evening namin is malamig na siya. Andito na kami sa Helsinki guys. And yung isa ito sa mga parking dito sa Helsinki na underground siya. And itong area na to, meron pang mas underground ito. May another level pa kung saan ginagamit din siya for emergency situations. Like, example ko lang ng bed sa hospital. So, meron silang mga ganitong area. Pero itong level na to, ito yung tawag nito, parking space nila. Itong buong area na ito dito guys, ito yung Meilahti Alue. So, ito yung New Children's Hospital. Tapos sa kabilang side, andoon din yung mga acuity na departments. Lahat ng klaseng doctors and specializations andito lahat sa area na to. Pati yung delivery, ano na yun? Tawag niya? Nice 10 klinika nila for women na yung mga may mga buntis, mga ganyan ba. Andito din lahat-lahat. Sobrang laki ng place na to guys. And nawawala kami. Pero hahanap natin yan kasi yung New Children's Hospital is itong colorful siya na building. Pero yung parking namin andun sa ilalim. Dito sa Children's Hospital guys, kapag yung kids is meron silang examination, pinagbibihis sila ng damit. So, meron silang mga damit doon na pwedeng gamitin, pati socks. And, ititreat ka talaga na parang inpatient. Pero ano lang siya, appointment lang siya. So, may bibihis na si Anika kasi tapos na kami dito. And, orata. And, tapos na yung kanyang test dito. So, actually, yung isang test, hindi namin siya magawa dito kasi meron siyang flu ngayon. So, dun na lang siguro namin gagawin sa Payat Hamekas Kusairala, dun sa hospital kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Para hindi na namin need na mag-travel papunta dito pa sa city. So, meron na din sila nitong weighing scale and yung measurement ng height for the babies. And meron doon yung nasa wall, pati yung weighing scale nila. Tapos ito yung mga clothes na pwedeng gamitin. Meron din socks. And dito din na side, mga iba't ibang klaseng clothes for kids. Pati yung kanilang elevator guys, o child friendly. Mumin yung design. So, labas na tayo kasi tapos na tayo dito. So, if you make a drawing, Daddy, if you make a drawing, they're gonna put it there. If you make a drawing of your fish, it will go there. Yeah, they put it there.
So dito sa side na to ng May Lahati guys, for children lang talaga siya. Lahat ng cases ng children, lahat ng sakit, lahat ng appointments, mga bata lang talaga meron lahat dito. Yung sa adults, sa kabilang building naman. Ganito sa Finland, lahat naka-segregate. Actually guys, hindi ko na mahanap, hindi ko alam, hindi ko matandaan saan ko pinark yung car. Sabi din ko, kung mag-isa lang daw ako nagpunta dito, for sure, tatawag ako sa kanya and magtatanong ako saan na yung sasakyan. Kasi, isn't it we pass by through this way? Shantala, we pass by through this way. It's not allowed to walk there. Yo, it was here. We walked here. Hindi ko na talaga matandaan. Kung ako lang mag-isa nagpunta dito guys, mawawala ako. Hi guys! Good morning! Andito na kami ngayon sa bahay. The next day na ito. Hindi ko na pa napagpatuloy yung video ko kahapon kasi wala na rin space yung aking phone. Anyways, dumalaw kami doon kina Julie kahapon and hindi na ako nag-video even though sinabi ni Julie na mag-vlog ka day, mag-vlog ka day. Pero I just wanna like treasure the moment na andun ako, nakausap siya. Okay na sa akin yung hindi ako mag-video. Yung hindi naman porket friend ko siya, papakita ko na andun ako, ganyan. So I just wanna make some of the things like private. Yung kausap si Julie, yung magchikahan sa kanya, ganyan. Pero she took a vlog, panoorin niyo na lang sa kanyang vlog. And I'm so happy kasi binigyan niya kami ng sobrang daming Ruiz Lepa. Yun talaga yung gusto namin. And sobrang daming sausages. So, some of the sausages andoon sa loob ng car ngayon. I-share ko dun sa mga kapitbahay ko na Filipino. 3 sila. So, yung ibang packs ng sausages ibibigay ko sa kanila. Tapos yung iba sa amin. Tapos yung mga tinapay, nalagay ko na rin yung iba sa freezer. And the rest of that, kakainin namin today, tsaka bukas. So, meron na kaming pang chicha sa morning namin and tsaka sa evening na pagkain. So, solve na kami doon sa tinapay. So, ngayon guys, ito tayo doon sa Hämeenkoski Center. Kasi ihahatid ko yung mga sausages doon sa mga Filipino. Tsaka dadaan tayo ng Hämeenkoski Kartano. Kasi today is Hämeenkoski Päivä or yung araw ng Hämeenkoski. Parang ano ba? Fiesta nila dito sa barrio nila. So, tingnan natin anong mga kaganapan doon sa kanilang fiesta. So, ganito lang yung Hämeenkoski Päivä nila guys. Meron lang silang display ng mga chainsaws, iba't ibang klaseng chainsaws, yung mga pangkat ng mga kahoy. Hindi siya kagaya dyan sa atin na kapag may fiesta, sobrang daming ganap talaga. Dito parang ano lang, pang countryside talaga siya na ano ba, na view. Wait, do it! It's a trampoline. Yeah, they're playing the trampoline. Tapos doon meron silang harvester. Ganito kasi talaga dito sa Hämeenkoski guys. Bukid talaga siya. Countryside life talaga. Tapos meron silang ano dito ng OP bank. Tapos kapag nag-spin the wheel ka dyan, you'll get something prize. Wait, do it! Oh my God! Whoa! Ready, steady, go! Saapeli.
Meron silang airplane display dito guys. So, yung maliit na aeroplano. No. So, ito yung mga string candies na yung meter candies nila guys. Nagawa siya sa La Fritzy. Andito ako ngayon sa bahay guys, pero paalis na naman ako kasi hinatid ko lang si Nico and Anika para mag-lunch. Kagaling namin doon sa Hamenkoski Paiva or yung parang fiesta nila ba. Na-meet din namin doon si Jasper kanina, yung isang Filipino, yung husband ng isang Pinay na nagtatrabaho dito sa Hoiva Paika or yung ano ba yan, elderly home. So, kumain kami doon ng lumpia kasi merong Thailander doon or yung mga Thai na nagbebenta sila ng lumpia and kumain kami doon ng lumpia. Tapos, si Nico is nag-sausage siya. So, meron kami sausage sa bahay but since meron din doon, bumili pa rin kami. Ganun talaga. Let's support local. Kung ano yung binebenta nila, let's just try to support them as well. Kasi maliit lang naman na bagay yan. But anyways, ngayon si Nico is magsistay siya sa bahay. Si Anika din, sabi ko, gusto mo bang sumama sa akin? Sabi niya, ayaw niya daw. Mag-stay lang daw siya sa bahay. Maglalaro daw siya. Si Nico naman is magpipaint siya doon sa aming bedroom. Tapos ako is pupunta ako ngayon sa forest kasi babalikan ko talaga yung mga mushrooms na nakita ko doon nung isang araw.